Para po sa devotion natin patungkol sa recommitment to God. Ito po yung pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon. Now, when we commit ourselves to God, we don't do that only one time, big time. So, lagi ko pong sinasabi yan, when we surrender ourselves to Jesus, hindi po yan isang beses na pagsusuko ng buhay sa Panginoon. In fact, we surrender ourselves to God daily. Kaya nga po sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga taong gustong sumunod sa Kanya, sabi niya, you wanna follow me? You have to deny yourselves. You have to take up your cross daily. Araw-araw, pinapasa ng krus. Araw-araw, you deny yourself. Araw-araw yung paglilingkod mo sa Panginoon. Araw-araw yung decision mo na maglilingkod ka at magiging tapat sa ating Diyos. Now, when it comes to commitment, it's a daily surrender to God. Araw-araw mong tinatalaga yung buhay mo sa Panginoon. Araw-araw mong kinukumit yung sarili mo sa Panginoon. Now, para po yung sa pag-aasawa. Minsan kasi inisip natin sa pag-aasawa, ang commitment nangyari nung wedding day. Di ba? Kinasal si babae at si lalaki, that's their commitment. Mag-asawa ni sila. Akala natin minsan yung commitment doon sa araw na yun. Yung day of wedding. Pero mga kapatid, ang katotohanan po niyan, ang commitment na mamahalin nyo ang isa't isa sa hirap at ginhawa, araw-araw po yan. No? Araw-araw sa mga panahon na wala ka na kayong makain, magkikick in yung commitment ninyo. Teka, meron tayong commitment na ginawa natin long time ago. Still, our commitment today is the same. Hindi nagbabago. Araw-araw natin kinukumit na mamahalin natin yung ating kabiyak hanggang sa dulo ng ating buhay. So, ganun rin po yung relasyon natin sa ating Diyos. We keep committing and recommitting ourselves to God. Now, dito po sa pinag-aaralan natin na ito, ang talata po na pinagkuhanan natin ay sa Joshua 24:24 to 25. Ito po yung nagkaroon ng recommitment, yung bayan ng Israel sa pamamagitan ni Joshua na kanilang leader, na i-recommit yung kanilang buhay bilang isang bansa sa Panginoon. So, dito po sa Joshua chapter 24, ito po ay history. Kumbaga, simula sa verse 1 pa lang hanggang sa matapos, puro po ito history. Anong ginawa ng Diyos na mabuti sa bayan ng Israel? At dito tinatanong ni Joshua, okay, sa kabila ng lahat ng ito, nakita ninyo ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos. Ang tanong, anong gagawin ninyo? Sabi ni Joshua dun sa kanyang mga kausap, sa kanyang mga kababayan, pwede ninyong paglingkuran ang Diyos-Diyosan ng ibang mga bansa. Pwede ninyong paglingkuran yung mga Diyos-Diyosan na mga Egyptians, na mga Amorites. Or pwede niyo ring paglingkuran yung tunay na Diyos, si Yahweh. At sabi ng mga tao rito, and the people said to Joshua, we will serve the Lord our God and obey Him. Maglilingkod kami sa aming Diyos, sa tunay na Diyos, kay Yahweh, at kami ay susunod sa Kanya. Kaya po, sa araw na yon, nagkaroon sila ng covenant sa Diyos. Now, dito po sa pag-aaral po natin na ito, kung hindi nyo pa po napapanood, no, recommitment to God, Joshua chapter 24, pwede nyo pong balikan. Ito po yung ilan sa mga puntos, hindi ko na po ipapaliwanag dito, no? Pero just to remind you na ito po yung naging puntos natin. Kasi iniisip ko rin na itong devotion natin na ito, itong extra video na ito, ay pwede nating i-play sa mga susunod na mga panahon, no? Para sa lahat. So, unang puntos po, the people witness God's faithfulness. The people are burdened by idolatry. And the people renew their covenant with God. So, tatlong application po mula po sa pinag-aaralan natin. Tatlong R po ito. Remember, release, and renew. Remember God's faithfulness, release unnecessary burdens, and renew your commitments to God. So, gusto ko lang pong i-emphasize yung number 2, no? Release unnecessary burdens. Ito po kasi sa Joshua chapter 24, yung bayan ng Israel, lagi silang merong burden, bigatin. Bigatin na hindi yung problema, o yung mga pang-araw-araw na problema. Ito yung bigatin nila, idolatry. Mas mabigat pa sa pang-araw-araw na problema. Idolatry. Yung puso nila laging gustong sumamba sa Diyos-Diyosan ng iba. Sa mga Diyos-Diyosan ng mga karatig bansa.
Lagi silang may mga idols na image of God na yun yung gusto nilang sambahin. So, dito po sa Joshua chapter 24, sabi ni Joshua sa kanyang mga kababayan, kung gusto yung paglingkuran ng Diyos, gusto yung i-commit ang buhay niyo sa Panginoon, hindi ka pwedeng mag-commit sa dalawang Diyos. Isang Diyos lang, kay Yahweh lang. So, anong gagawin mo dun sa mga Diyos-Diyosan mo? Tapon mo, wasakin mo na, sirain mo na. So, that's how to release yourself from unnecessary burdens. Now, sa atin po, sa hinaharap, no, ang nagpapabigat sa atin para umusad sa buhay ay yung mga unnecessary burdens. Hindi man mga figurines ng mga Diyos-Diyosan, pero pwedeng ito yung mga nangyayari sa puso natin. Kakulangan sa pagpapatawad, or paminsan-minsan, gumagawa tayo ng mga kasalanan at yung mga kasalanan na yun ay inaalagaan natin. Mga tao mahilig mag-alaga ng kasalanan eh. Yung mga maliliit na kasalanan, isipin nila, okay, maliit lang naman kasalanan yan. Sige, okay lang yan. Pero yung maliliit na yon dahil inaalagaan, lumalaki ng lumalaki. Parang maliit na kasinungalingan, pag pinagtakpan mo ng isang kasinungalingan, lumalaki yung kasinungalingan hanggang maging higanteng kasinungalingan. So, ganun po yung kasalanan eh. Pag maliit, binibaby mo, inaalagaan mo, lumalaki yan. When you cherish sins, that sin will kill you eventually, will destroy you eventually. So, yun po yung mga burdens. Isa pong binigyan natin ng emphasis dito sa devotion natin na ito ay yung bitterness. Yung bitter ka sa trabaho mo, no? Bitter ka sa pamilya mo. May tampo ka sa magulang mo. Hindi mo mapatawad yung magulang mo. Nagiging bitter ka sa kanila. Yun po yung mga burdens, unnecessary. Tandaan natin mga kapatid, hindi yan necessary. Unnecessary yan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan yan. Huwag mong alagaan. Bitawan mo na. Release unnecessary burdens. And I hope itong devotion na ito ay makatulong sa iyo. Pag-isipan mo mabuti na kapag hindi mo pala nire-release yung mga burdens na yon, nag-aalaga ka ng isang maliit na cute na baby, pero monster pala paglaki, ikaw rin yung lalamunin. So, release yourself from unnecessary burdens. And I hope lahat po nang naka-join dito sa mga devotions natin na ito, makawala doon sa mga negative emotions sa ating mga puso na nagpapahirap sa atin. So, dito po sa devotion natin na ito, marami po tayong natalakay po rito, and I hope makatulong po sa paglago nating spiritual. Bisitahin niyo po yung devotion natin. Kasunod lang ng video na ito. So, magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.